Ako si Carlo at ito ang kwento ng aming paglalakbay ng aking matalik na kaibigan na si Marco. Simula pagkabata, magkasama na kami sa lahat ng bagay. Pareho kaming lumaki sa isang simpleng barangay sa Maynila kung saan ang bawat araw ay isang pakikipagsapalaran mula sa paglalaro ng patintero sa kalsada hanggang sa pangarapin ng magandang kinabukasan. Hindi namin inasahang magiging negosyante kami balang araw. Isang gabi, habang umiinom kami ng kape sa maliit na karinderya ni Aling Nena, napag-usapan namin ang tungkol sa mga plano sa buhay. Alam mo, Carlo, bungad ni Marco, palagi kong iniisip kung ano ang pakiramdam ng may sarili tayong negosyo. Yung tayo mismo ang bumubuo ng tagumpay. Napangiti ako sa kanya. Oo nga, Marco, pero ano naman kaya ang pwede nating simulan? Habang pinag-uusapan namin yon, isang batang naglalako ng balut ang dumaan. Sa kanyang likod na basket, naroon ang mga balut na tila kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Bakit hindi tayo magsimula sa street food? Mungkahi ko, habang pinagmamasdan ng bata. Bilog ang mundo, Carlo, sagot ni Marco. Pero hindi ko akalain na bilog din pala ang ating magiging simula. Mula sa simpleng ideya na yon, nabuo ang aming plano na magtayo ng street food stand. Hindi naging madali ang lahat. Wala kaming sapat na kapital, kaya't pinagkasya namin ang natitirang ipon mula sa aming mga sideline. Sa bawat hakbang, natutunan naming magtiwala sa isa't isa, kahit pa sa gitna ng mga hindi inaasahang pagsubok. Unang hakbang, ang paghahanap ng tamang pwesto. Maraming beses kaming na-disappoint dahil sa mga aberya at sa mga lugar na hindi sapat ang tao. Ngunit sa huli, nakahanap kami ng pwesto sa isang mataong eskinita malapit sa paaralan. Napagdesisyonan naming magbenta ng mga quick-quick, fish balls at iba pang paborito ng karamihan. Sa unang araw ng aming pagbubukas, hindi namin inasahan ang dami ng tao. Halos hindi kami magkandaugaga sa dami ng order. Carlo, bilisan mo. Baka masunog ang mga quick-quick. Sigaw ni Marco habang abala siya sa pagkuha ng bayad mula sa mga estudyante. Sa gitna ng aming abala, napansin kong may isang lalaking pumapansin sa amin mula sa malayo. Nakasuot siya ng maayos na barong at tila may dala siyang dokumento. Hindi ko maipaliwanag, pero may kakaiba sa kanyang presensya. Bagamat abala, bumalik ako sa pagprito at hindi ko na siya muling pinansin. Pagkatapos ng ilang oras, natapos din ang aming unang araw. Pagod pero masaya. Nagbilang kami ng kinita. Hindi ko inasahan na ganito karami ang kikitain natin sa unang araw. Sabi ni Marco habang pinagmamasdan ang mga baryang nakakalat sa lamesa. Ngunit bago pa man namin matapos ang aming pag-uusap, biglang lumapit ang lalaking kanina pa naming napapansin. Magandang gabi, bati niya. Ako si Mr. Cruz mula sa isang food conglomerate. Interesado akong makipag-partner sa inyo. Nagkatinginan kami ni Marco. Sa isang iglap, nagbago ang aming pananaw. Sa kabila ng aming kaba, hindi namin maiwasang magtaka kung ano ang maaaring mangyari kung sakaling tanggapin namin ang alok. Ano nga ba ang kanyang intensyon? Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti naming nakikita ang bunga ng aming pagsisikap at determinasyon. Ang aming maliit na street food cart ay nagsimula ng makilala sa kanto ng aming lugar. Ang mga tao ay nagkukuwento tungkol sa aming masarap na pagkain at espesyal na serbisyo. Parang kailan lang, kami ni Paulo ay nag-uusap lamang tungkol sa aming mga pangarap sa ilalim ng mga bituin. At ngayon, nararamdaman namin ang pagsikat ng aming brand sa aming komunidad. Minsang nag-uusap kami ni Paulo sa tabi ng aming cart. Napansin ko ang liwanag sa kanyang mga mata habang binubuksan niya ang bagong ideya para sa aming negosyo. Alam mo, Carlo, aniya, hindi na sapat ang isang cart. Kailangan natin ng higit pa para mas marami ang maabot natin. Paano kung magtayo tayo ng isa pang cart sa kabilang bayan? Hindi ko maiwasang mapangiti. Paulo, ikaw talaga. Hindi ka nauubusan ng ideya. Pero paano natin sisimulan yan? Wala pa tayong sapat na puhunan
para sa pangalawang cart. Ngumiti siya sa akin, ang uri ng ngiti na punong-puno ng pag-asa at pagnanasa. May kilala akong pwedeng mag-invest sa atin. Kaibigan siya ng kapatid ko at interesado siya sa street food business. Pwede natin siyang kausapin. Sa gabing iyon, nagkaroon kami ng mahabang usapan. Pinagplanuhan namin ang mga susunod na hakbang. Nag-set kami ng meeting sa kaibigan ng kapatid ni Paolo. Sa loob-loob ko, medyo kinakabahan ako. Sino ba naman ang mag-i-invest sa amin na maliit lamang ang operasyon? Pero sa kabila ng aking pag-aalinlangan, alam ko na kailangan naming sumubok. Kung hindi kami kikilos, hindi namin malalaman kung ano ang naghihintay sa amin. Dumating ang araw ng aming meeting. Dumaan kami sa isang maliit na kafe kung saan nagkasundo kaming magkita. Si Leo, ang kaibigan ng kapatid ni Paolo, ay isang mapagkakatiwalaang business enthusiast. Matangkad siya, may matalas na tingin at mukhang sanay sa mga ganitong klasing usapan. Agad kaming nagpakilala at nagsimula sa aming proposal. Leo, salamat sa pagpunta, bungad ni Paulo. Gusto naming mag-expand ng aming street food business. Sa ngayon, meron kaming isang cart at ito ay naging matagumpay. Pero gusto naming magtayo ng isa pang branch sa kabilang bayan. Nakikinig si Leo habang ipinapaliwanag namin ang aming plano, ang aming pangarap, at kung paano namin nakikita ang pag-unlad ng aming negosyo. Ipinakita namin ang aming mga numero, mga testimonya ng aming mga loyal customers at ang potensyal ng street food sa aming lugar. Matapos niyang makinig, ngumiti si Leo at nagsalita. Mukhang promising ang business niyo. I like your passion and dedication, pero meron akong isang kondisyon bago ako mag-invest. Nagkatinginan kami ni Paulo sabay tanong, ano yon? Gusto kong bahagi ng inyong kita ay mapunta sa isang charity na pinapahalagahan ko. Gusto kong makatulong kayo sa feeding program para sa mga batang lansangan. Napangiti ako sa kanyang panukala. Hindi ko inaasahan ang ganitong klaseng kondisyon. Pero alam ko na ito ay makabuluhan at makakabuti hindi lang sa aming negosyo, kundi sa komunidad. Tama ka, Leo. Bukod sa pag-unlad ng negosyo, dapat din tayong magbigay sa iba. Pumapayag kami sa kondisyon mo. Sa araw ding iyon, formal na kaming nagkasundo. Nagsimula kaming magplano para sa pag-set up ng bagong cart sa kabilang bayan. Ang excitement ay hindi ko maipaliwanag. Parang ang lahat ng aming pinaghirapan ay nagbunga na. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang hindi inaasahang balita na dumating sa akin. Isang gabi habang inaayos ko ang mga papeles para sa bagong cart, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Sinagot ko ito at ang boses sa kabilang linya ay nagpatigil sa aking mundo. Carlo, ako ito, si Miguel. Kailangan kitang makausap. Urgent ito. Miguel, matagal ko nang hindi nakikita ang aking matalik na kaibigan noong high school. Nagulat ako sa biglaang tawag niya. Hindi ko alam kung ano ang kanyang sasabihin, pero naramdaman kong may bigat ang kanyang boses. Anong nangyari, Miguel? May kinalaman ito sa negosyo niyo ni Paulo. May nalaman akong impormasyon na kailangan niyong malaman. Hindi ko ito pwedeng sabihin sa telepono. Kailangan nating magkita. Ang biglaang balita mula kay Miguel ay nagbigay sa akin ng kaba. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Sa puntong iyon, isang tanong ang bumabagabag sa aking isipan. Ano ang nalaman ni Miguel na maaaring makapagpabago sa takbo ng aming negosyo? Hindi ko maiwasang mag-alala. Sa kabila ng mga tagumpay na aming natamo, tila may paparating na pagsubok na kailangang harapin. Sa gabing iyon, nakatulog akong puno ng mga katanungan at pag-aalala. Ano ang mangyayari sa amin ni Paulo? Ano ang nilalaman ng impormasyon ni Miguel? Isang bagay ang sigurado, sa kabila ng lahat, hindi kami susuko. Ang bawat araw sa aming maliit na street food stall ay tila isang pakikipagsapalaran. Mula sa pag-aayos ng mga sangkap,
pag-aalangan kung sapat ba ang aming puhunan hanggang sa pagharap sa iba't ibang uri ng tao. Lahat ng iyon ay bahagi ng aming kwento. Ako si Miguel at kasama ko si Lino, ang aking matalik na kaibigan at kasosyo sa negosyong ito. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, nararamdaman ko ang tibok ng aming mga pangarap na unti-unting nagiging katotohanan. Nagsimula kami sa maliit, isang munting kariton sa kanto ng isang abalang kalye. Ang aming specialty ay ang isang unique na version ng barbecue na may secret sauce na binuo namin matapos ang ilang linggong eksperimento sa kusina ni Lino. Hindi namin inakala na ang simpleng ideya na ito ay magiging hudyat ng pagbabago sa takbo ng aming buhay. Sa simula, ang mga lamesa namin ay bihirang mapuno. Madalas ay kami lang ni Lino ang nag-uusap habang naghihintay ng mga customer. Ngunit hindi kami nawala ng pag-asa. Hindi namin inisip ang pagkatalo bagkus ay ang posibilidad na magtagumpay. Isa sa mga natutunan namin sa pagnenegosyo ay ang halaga ng tiyaga at pagtitiwala sa isa't isa. Sa kabila ng mga hamon, hindi namin hinayaan na ang aming pagkakaibigan ay masira ng anumang hindi pagkakaintindihan. Isang gabi, habang abala kami sa paghahanda, lumapit sa amin ang isang matandang lalaking may suot na lumang sombrero. May kakaiba sa kanyang kilos at ngiti, tila ba alam niya ang aming sikreto. Naririnig ko ang usapan tungkol sa inyong barbecue. Mukhang may kakaiba sa inyong recipe, sabi niya. Kami ni Lino ay nagkatinginan, nagtataka kung ano ang kanyang intensyon. Ngunit sa halip na magduda, inaya namin siyang tikman ang aming barbecue. Malugod niyang tinanggap ang aming alok at matapos ang ilang minuto ng pagnguya, ngumiti siya at nagsabi, "Ito ay espesyal. May potensyal kayong lumago." Sa una, inisip namin na isa lamang siyang pangkaraniwang customer na nagbibigay ng papuri. Ngunit sa mga sumunod na araw, nagsimula kaming makakita ng pagbabago. Ang bilang ng mga bumibili sa amin ay unti-unting dumami at ang aming munting stall ay naging paboritong tambayan ng mga estudyante at mga manggagawa sa kalye. Hindi nagtagal, kami ay inimbitahang sumali sa isang lokal na food festival. Dito namin nakita ang oportunidad na ipakita ang galing ng aming produkto sa mas maraming tao. Sa tulong ng ilang kaibigan, nagawa naming palakihin ang aming stall at nagdagdag ng iba pang street food na swak sa panlasa ng masa. Ang aming barbecue ay naging sentro ng atensyon at bawat kagat ay tila ba may kwento ng tagumpay. Ngunit sa likod ng tagumpay na aming nararanasan, may malaking tanong na bumabagabag sa aking isipan. Sino nga ba talaga ang matandang lalaki na iyon? Hanggang sa isang araw, natanggap namin ang isang liham mula sa isang kilalang investor. Nais niyang makipagtagpo sa amin upang pag-usapan ang posibilidad ng pag-expand ng aming brand. Sa likod ng liham, may pirma ang matandang lalaki. Siya pala ay isang sikat na food critic na nagtatago sa simpleng anyo. Ang aking puso ay halo-halong emosyon. Sa isang banda, ito ang pagkakataong pinakahihintay namin, ngunit sa kabila nito, nagtataka ako kung ano ang magiging epekto nito sa aming pagsasama ni Lino. Ang kanyang excitement ay mahirap pigilan, habang ako ay nag-aalala kung kaya namin itong panindigan. Sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang sigurado. Hindi namin hahayaang masira ang aming pagkakaibigan dahil sa kasikatan. Sa aming unang meeting sa investor, ipinakita niya ang kanyang plano para sa aming brand. Ang ideya ay gawing franchise ang aming street food stall at palawakin ito sa iba't ibang lugar. Isang malaking hakbang, ngunit nangangako ng mas malaking kita at tagumpay. Ngunit sa gitna ng meeting, may isang impormasyon na ikinagulat namin ni Lino. Isa sa mga kondisyon ay ang pagbuo ng bagong recipe na hindi kasama ang aming secret sauce. Napatigil kami ni Lino. Ang aming secret sauce ay ang puso ng aming produkto, ang dahilan ng aming tagumpay. Kung aalisin ito,
paano namin masisigurado na ang aming brand ay mananatiling espesyal. Sa puntong iyon, nagkatinginan kami ni Lino, parehong nag-iisip kung ano ang susunod na hakbang. Alam namin na ito ang magiging turning point ng aming negosyo. Ngunit hindi namin alam kung ito ay magdadala sa amin sa tagumpay o sa pagkawala ng aming identity. Habang papalapit na sa pagtatapos ng meeting, isang ideya ang pumasok sa aking isip. Bakit hindi natin subukan ang bagong recipe bilang limited edition habang pinanatili ang original na recipe sa mga pangunahing branches? Muli kaming nagkatinginan ni Lino at nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-asa. Ngunit sa kabilang banda, ang investor ay tila hindi kumbinsido. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang tensyon sa hangin, isang desisyon na dapat naming pag-isipan ng mabuti. Sa aking isip, bumabalot ang tanong, ito na nga ba ang simula ng bagong yugto ng aming buhay? O ito ang magiging sanhi ng pagkasira ng aming pangarap? Sa mga susunod na araw, kailangan naming pag-isipan kung paano namin haharapin ang hamon na ito. Ang aming pagkakaibigan ay nasubok na ng maraming beses, ngunit alam ko na sa dulo, ito ang magiging susi sa aming tagumpay. Ang aming desisyon ay maaring magdala sa amin sa rurok ng tagumpay o sa bingit ng pagkatalo. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi namin hahayaang mawala ang aming pagkakaibigan sa gitna ng lahat ng ito. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Kasama ko si Marco, ang aking matalik na kaibigan at katuwang sa negosyong street food na nakaupo sa isang maliit na opisina na nooy hindi pa namin ganap na maisip na magiging sa amin. Ang aming maliit na negosyo na nagsimula lamang sa isang simpleng kariton sa kanto ng kalye ay ngayoy umuusbong na at nagiging isang tunay na tatak sa industriya ng street food. Pare, hindi ko pa rin lubos maisip na nandito na tayo. Sabi ni Marco habang sinisipat ang mga papeles na nakakalat sa aming mesa. Noong nagsimula tayo, wala tayong sapat na puhunan. Pero ngayon, tingnan mo, ginagalang na tayo sa industriya. Ngumiti ako, naalala ang lahat ng pinagdaanan namin. Oo nga, Marco, sinong mag-aakala na ang mga simpleng tusok-tusok at kwek-kwek natin ay magiging ganito kasikat? Nagsimula ang lahat sa simpleng pangarap na maiahon sa hirap ang aming pamilya. Sa gitna ng init ng araw at usok ng sasakyan, nagtitinda kami ng street food na may kakaibang twist. Mga putahe na may mga espesyal na sausawan at presentasyon na kaakit-akit sa mata. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa aming kakaibang street food at dinumog kami ng mga tao. Ngunit sa kabila ng tagumpay, dumating ang mga pagsubok. Isang araw, habang abala kami sa pagpaplano ng mga susunod na hakbang, nakatanggap kami ng isang liham. Isa itong abiso mula sa isang malaking korporasyon na nais kaming kasuhan dahil sa di umano'y paglabag sa kanilang trademark. Nagulantang kami. Paano nangyari iyon? Wala kaming intensyon na manggaya o makipagkompetensya sa kanila. Marco, anong gagawin natin? Wala tayong sapat na kaalaman sa legal na usapin. Tanong ko habang nakakuyom ang aking kamao sa pagkabalisa. Hinawakan ni Marco ang aking balikat. Kalma lang, kaibigan. Kailangan natin ng tulong mula sa isang abogado. Hindi natin ito kayang basta-basta. Agad kaming kumonsulta sa isang abogadong kakilala ni Marco noong siya'y nag-aaral pa sa kolehiyo. Ipinaliwanag nito na ang aming sitwasyon ay may pag-asa pa, ngunit kailangan ng matinding determinasyon at tamang hakbang upang maipaglaban ang aming karapatan. Habang abala kami sa pag-aayos ng legal na suliranin, hindi namin napigilan ang pag-aalala na baka makaapekto ito sa aming negosyo. Subalit, ang aming mga suki ay nanatiling tapat. Sa kabila ng mga balitang lumabas, patuloy silang bumabalik sa aming mga kariton, patunay na hindi lamang pagkain ang kanilang hinahanap, kundi ang kwento at kasaysayan sa likod ng bawat putahe. Hindi nagtagal,
Nalaman namin na ang kasong isinampa laban sa amin ay walang sapat na basehan. Sa tulong ng aming abogado, naipagtanggol namin ang aming sarili at napatunayang hindi kami lumabag sa anumang batas. Isa itong malaking aral para sa amin ni Marco, na sa negosyo, hindi laging madali. Ngunit hindi rin imposible ang magtagumpay kung may determinasyon. Habang unti-unti naming sinasaayos ang lahat, napansin namin ang isang bagong oportunidad na hindi namin naisip noon. Isa sa mga kilalang pahayagan ang nag-alok sa amin ng isang feature article tungkol sa aming kwento, kung paano kami nagsimula at kung paano namin hinarap ang mga hamon. Isang karangalan ito na hindi namin akalaing darating sa amin. Sa gitna ng aming tagumpay, isang tawag ang nagbago sa lahat. Marco, kailangan mong bumalik dito. May nangyari sa planta. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pangamba. Nagkatinginan kami ni Marco, kapwa kinakabahan. Mabilis kaming nagbihis at nagmamadaling pumunta sa aming planta. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng mga usok at amoy ng sinunog na mantika. May sunog na naganap sa isa sa aming mga kagamitan at ang ilang mga manggagawa ay nagmamadaling mag-alisan. Hindi ito pwedeng mangyari ngayon, bulong ko sa sarili ko habang pinagmamasdan ang pinsalang dulot ng insidente. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi lamang sa takot, kundi sa pag-aalala sa lahat ng aming pinaghirapan. At sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay na naging malinaw sa akin. Ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa kabila ng mga pagsubok at tagumpay, isang bagong kabanata ang kailangan naming harapin. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isa lang ang sigurado. Kasama ko si Marco sa bawat hakbang at hindi kami susuko sa laban. Sa mga oras na iyon, habang nakatayo kami sa harap ng aming nasirang planta, tila ba isang bagong simula ang naghihintay sa kabila ng lahat. At sa likod ng usok at abo, nakita ko ang liwanag ng pag-asa. Sa gitna ng maingay na palengke, habang ang mga tao ay nagmamadaling bumili ng kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan, naroon kami ni Lando sa aming maliit na pwesto ng street food. Ang amoy ng aming espesyal na adobo at crispy lumpia ay umaakit sa mga dumadaan. Unti-unti nang bumubuo ng pila ang mga tao. Kami ay natutuwa sa kabila ng pagod, sapagkat ang aming pangarap ay unti-unting nagkakaroon ng hugis. Simula pa lang ng umaga, naglalakad na ang mga tao papunta sa aming pwesto. Ang mga paboritong estudyante, tambay at mga nanay na laging nagkukwento ng kanilang mga buhay habang nag-aabang sa kanilang order. Ang simpleng pagsilbi sa mga ito ay naging bahagi ng aming araw-araw na gawain. Ngunit sa likod ng ngiti, may mga hamon pa rin kaming kinakaharap. Sa kabila ng tagumpay na aming natatamo, hindi pa rin nawala sa aking isipan ang mga pangarap naming ni Lando, ang maging isa sa pinakatanyag na street food brand sa bansa. Ang aming pagsusumikap ay hindi natatapos sa paggawa ng masarap na pagkain. Nais naming makilala ang aming brand sa buong Pilipinas at sino ang makapagsasabi marahil pati sa ibang bansa. Parang kailangan na nating mag-isip ng bagong diskarte, Ben, sabi ni Lando habang magkasama kaming nagliligpit ng mga kaldero pagkatapos ng maghapong pagtitinda. Hindi pwedeng ganito lang palagi. Kailangan nating palawakin ang ating nasasakupan. Oo nga, Lando, sagot ko. Pero paano kaya? Nakakatakot din kasi ang sumugal ng ganito kalaki. Baka hindi natin kayanin. Ngunit bago pa man kami magpatuloy sa aming diskusyon, isang pilyong idea ang pumasok sa aking isip. Paano kung mag-try tayo sa online? Alam mo, yung mga food delivery apps, 'di ba? Baka pwede tayong makipag-partner sa kanila. Nakita ko ang liwanag sa mga mata ni Lando. Ayos yan, Ben. Hindi ko naisip yan. Hindi lang tayo makakarating sa iba't ibang bahagi ng lungsod, kundi makikilala pa tayo sa mas malawak na audience. Agad naming sinimula ng plano. Nagsimula kami sa pagbuo ng mga espesyal na menu na pwede naming i-alok online.
Pinag-aralan namin ang logistics, kung paano ang tamang packaging, at kung paano namin mapapanatili ang kalidad ng pagkain kahit na ito ay i-deliver. Hindi madali, pero bawat hakbang ay nagbigay sa amin ng excitement. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting dumami ang mga online orders. Ang mga dating suki sa palengke, ngayon ay nag-o-order na rin online. Nagsimula kaming makilala ng mga tao, hindi lamang sa aming maliit na pwesto, kundi pati na rin sa virtual na mundo. Ngunit sa likod ng tagumpay, nararamdaman ko ang pagod at pressure. Isang gabi, habang malalim na ang gabi at kami ni Lando ay nag-uusap sa isang maliit na bar, naramdaman ko ang bigat ng aming responsibilidad. Ben, sa tingin mo ba ito na talaga ang gusto natin? Tanong ni Lando habang iniinom ang kanyang beer. Oo, Lando, pero bakit parang may alinlangan ka? Tanong ko, nararamdaman ang kakaibang tensyon sa kanyang boses. Alam mo, Ben, sa lahat ng ito, parang may kulang pa rin. Naisip mo ba kung ano ang susunod pagkatapos ng online success natin? Tanong ni Lando. Tila ba may malalim na pinagdaraanan? Sa pagkakataong yon, napaisip ako. Parang hindi ko naisip kung ano nga ba ang susunod na hakbang, kung paano namin maisa sa katuparan ng aming mas malawak na pangarap. Ang pag-usad namin online ay isang malaking hakbang, ngunit ano nga ba ang susunod? Biglang naputol ang usapan namin nang tumunog ang aking cellphone. Isang email mula sa isang kilalang investor ang dumating. Nag-aalok ng partnership para sa isang mas malaking expansion. Ang puso ko ay nag-umpisang bumilis ang tibok habang binabasa ang email. Ben, ano yan? Tanong ni Lando. Kita ang kuryosidad sa kanyang mukha. Hindi ako makapaniwala, Lando. May isang investor na interesado sa atin. Gusto nilang makipag-partner para sa mas malawak na distribution ng brand natin? Sagot ko, hindi maitago ang excitement sa aking boses. Ngunit sa likod ng aking tuwa, may bumabagabag sa aking isipan. Ang email ay may kasamang kondisyon na kailangang ihayag ang aming sekreto sa paggawa ng aming espesyal na adobo. Ang recipe na pinamana pa sa akin ng lola ko ang naging pundasyon ng aming tagumpay. Kaya kong isakripisyo ang sekreto para sa espansyon. Ngunit kaya ko ba itong gawin nang walang panghihinayang? Sa puntong iyon, alam kong kailangan naming pag-isipan ito ng mabuti. Ang tanong ay hindi lamang kung paano kami magtatagumpay, kundi kung paano namin mapapanatili ang aming pagkakaibigan at ang legacy na aming itinataguyod. Habang nakatingin sa email, naramdaman ko ang pag-usad ng oras. Ang bawat segundo ay tila ba isang hakbang papalapit sa isang desisyon na magbabago ng aming buhay. Ang aming tagumpay ay nasa hangin at ang aming pagkakaibigan ay nasa linya. Ano kaya ang aming magiging desisyon? Sa wakas, narito na kami sa puntong inaasam-asam namin ni Rosa. Ang mga taon ng pagod at hirap ay nagbunga na at hindi ko maikakaila ang ligaya sa aking puso habang pinagmamasdan ang mahabang pila sa harap ng aming street food stall. Ang pangalan namin ay nagsimula nang makilala at hindi ko mapigilang isipin kung gaano kami kalayo mula sa mga araw na kami naglalako lamang sa kanto ng palengke. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, alam kong hindi pa ito ang wakas ng aming kwento. Sa totoo lang, simula pa lamang ito ng mas malaking hamon na kakaharapin namin. Sa kabila ng kasiyahan, natutunan kong ang negosyo ay hindi lamang tungkol sa kita, kundi pati na rin sa pagtugon sa mga pagbabago at pangangailangan ng aming mga customers. Isang araw, habang abala kami ni Rosa sa pag-aasikaso ng stall, biglang dumating si Tony, ang matalik kong kaibigan mula sa kolehiyo. Sa kanyang mga mata ay may kislap ng alok na hindi ko inaasahan. Lia, Rosa, bungad niya. May magandang oportunidad sa harap ninyo. Isipin ninyo ang pagpapalawak ng inyong brand. Napatingin ako kay Rosa na tila ba hinahanap ang kanyang reaksyon sa biglaang pagpasok ni Tony sa aming buhay negosyante. Alam kong matagal nang pangarap ni Rosa ang lumawak ang aming negosyo
ngunit may kaba akong nararamdaman. Hindi ko alam kung handa na kami sa ganitong hakbang. Anong ibig mong sabihin, Tony? Tanong ko, habang pinipilit kong itago ang aking pag-aalinlangan. May kilala akong investor na interesado sa konsepto ninyo. Gusto niya kayong makausap at malaman ang mga plano ninyo para sa expansion. Sagot ni Tony. Tumibok ang puso ko ng mas mabilis. Alam kong ito na ang pagkakataon na matagal na naming hinihintay, ngunit sa kabilang banda, ang ideya ng pakikipag-partner sa isang investor ay tila ba isang malaking hakbang na nangangailangan ng masusing pag-iisip. Kinagabihan, nag-usap kami ni Rosa sa aming maliit na opisina. Lia, ano sa tingin mo? Hindi ba't ito na ang pagkakataon para makita natin kung hanggang saan pa natin kayang dalhin ang ating brand? Tanong ni Rosa, punong-puno ng pag-asa sa kanyang boses. Rosa, alam mo namang gusto ko rin ito. Pero alam nating hindi biro ang makipag-partner sa isang investor. Siyempre, may mga bagay na dapat nating isaalang-alang, tulad ng kontrol sa negosyo at ang direksyon na nais nating tahakin. Paliwanag ko, alam ko, Lia, pero sa palagay ko, ito na ang tamang panahon. Matagal na nating pinapangarap ito at hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, giit ni Rosa, puno ng determinasyon. Napaisip ako. Sa likod ng aking agam-agam, naisip ko ang mga araw na kaming nasmima. Nagsimula pa lamang. Ang mga gabing ginugol namin sa paggawa ng aming mga sikreto sa lutuin. Ang mga pagsubok na dinaanan namin para lang mapansin ng mga tao ang aming stall. Sa huli, ang aming tagumpay ay bunga ng aming pagtutulungan at tiwala sa isa't isa. Siguro kailangan natin itong pag-isipan ng mabuti. Pero Rosa, handa akong sumubok. Para sa atin, para sa pangarap natin, sagot ko, puno ng pag-asa. Sa mga sumunod na araw, nakipagkita kami kay Tony at sa kanyang investor. Sa bawat detalye ng negosasyon, naramdaman ko ang pressure at ang excitement na hatid ng pagkakataon. Hindi biro ang pag-uusap tungkol sa hinaharap ng aming negosyo, ngunit alam kong kailangan naming maging matatag. Isang gabi bago ang pinakahuling meeting, napansin kong tila may kakaiba kay Tony. Hindi ko maipaliwanag, ngunit may kutob akong may itinatago siya sa amin. Hindi ko alam kung ito'y may kinalaman sa negosyo o sa kanyang personal na buhay, ngunit nagpasya akong manatiling mapagmatsyag. Sa wakas, dumating ang araw ng aming huling negosasyon. Ang investor ay nagpakita ng mas malalim na interes sa aming brand. Subalit sa gitna ng discussion, biglang nagring ang telepono ni Tony. Lahat kaming napatingin sa kanya habang sinasagot niya ito. Pasensya na, kailangan kong umalis, paumanin ni Tony, na tila ba nagmamadali at aligaga. Nang makalabas si Tony, natanggap namin ang balita mula sa investor. Handa siyang mag-invest sa aming brand, ngunit may kondisyon. Kailangan naming magdesisyon kung ano ang magiging papel ni Tony sa aming negosyo. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero ramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Ano ang nangyayari kay Tony? Bakit tila ba may tinatagong misteryo sa likod ng kanyang alok? Sa gitna ng tagumpay na inaasam, isang bagong yugto ang nagbubukas sa aming buhay. Ngunit ang tanong, handa ba kaming harapin ang twist na dala ng pagkakataong ito? Nagising ako isang umaga na may kakaibang pakiramdam. Para bang may paparating na malaki, ngunit hindi ko pa tiyak kung ano iyon. Sa kabila ng magkakahalong emosyon, hindi ko maikakaila ang excitement na nararamdaman ko. Mabilis akong nagbihis at humanda para sa araw na yon. May usapan kami ni Lino, ang matalik kong kaibigan at kaagapay sa negosyo, na magkikita sa aming paboritong kapehan. Pagdating ko roon, nakita ko agad si Lino na nakaupo sa isang sulok, hawak ang kanyang tasa ng kape at tila malalim ang iniisip. Agad kong naramdaman ang tensyon sa kanyang mukha. Lino, may problema ba? Tanong ko habang umuupo. Tumingin siya sa akin at sa wakas ay ngumiti. Bagaman bahagya lamang. May magandang balita at may hindi gaanong magandang balita, anya.
Alin ang gusto mong marinig muna? Simulan natin sa magandang balita. Sabi ko, umaasang kahit paano'y magpapagaan ito sa araw naming dalawa. Na-feature ang ating street food brand sa isang sikat na food blog. Sabi niya, hindi maitago ang excitement sa kanyang boses. Nakatanggap tayo ng positibong review at ngayon, dumami ang mga interesado sa atin. Halos mapatalon ako sa tuwa. Wow! Iyan ang resulta ng lahat ng ating pinaghirapan. Hindi ko mapigilang mahawa sa kanyang saya. Noon pa man, ang pangarap naming makilala ang aming brand ay tila isang imposibleng pangarap lamang. Ngayon, unti-unti na itong nagiging realidad. Ngunit alam kong may kasunod pa yon. At ano naman ang hindi magandang balita? Tanong ko, handang harapin ang anumang problema. May isang malaking kumpanya na gustong mag-invest sa atin. Sabi ni Lino na tila nag-aalangan sa kanyang sasabihin. Ngunit may kondisyon sila. Gusto nilang baguhin ang ilang aspeto ng ating mga produkto para umayon sa kanilang standard. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyong yon. Alam namin ni Lino kung gaano kahalaga ang integridad ng aming mga produkto. Ang mga ito ay bunga ng aming sariling mga eksperimento at hango sa mga paborito naming street food nung bata pa kami. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Tanong ko, umaasang makuha ang kanyang pananaw. Sa tingin ko, kailangan nating pag-isipan ito ng mabuti, sagot niya. Malaki ang maitutulong ng investment nila para mapalawak ang ating operasyon. Ngunit ayokong isakripisyo ang ating prinsipyo. Napabuntong hininga ako. Ito na nga ba ang sinasabi kong pakiramdam kaninang umaga? Isang malaking desisyon ang kailangang gawin. Siguro, kailangan nating pag-usapan ito ng masinsinan, sabi ko. Maaari tayong makipagkita sa kanilang representante para linawin ang kanilang mga kondisyon. Pumayag si Lino kaya't agad naming inasikaso ang pag-aayos ng meeting. Sa mga sumunod na araw, puno ng kaba at pananabik ang aming mga pagluluto. Habang abala kami sa paghahanda ng mga orders, patuloy kaming nag-uusap tungkol sa mga posibleng mangyari. Pero sa likod ng aming mga isipan, may kaba at tanong kung tama ba ang aming gagawing desisyon. Dumating ang araw ng meeting. Nagkita kami ni Lino sa opisina ng nasabing kumpanya. Kapwa kami ninenerbiyos pero determinado kaming malaman ang lahat ng detalye. Pinakilala kami sa kanilang marketing director na si Mr. Cruz, isang matikas na lalaki na may malawak na karanasan sa industriya. Nagbigay siya ng detalyadong presentasyon tungkol sa kanilang offer. Napakaganda ng kanilang mga plano para sa aming brand. Ipinakita nila kung paano nila ito maisusulong sa mas malawak na merkado. Ngunit sa huli, binanggit ni Mr. Cruz ang kanilang kondisyon, ang pagbabago ng ilang sangkap at proseso ng aming mga produkto. Napatingin ako kay Lino. Alam kong pareho kaming nag-aalala sa magiging epekto nito sa aming mga tapat na customer. Ngunit bago pa man kami makapagbigay ng sagot, may biglang kumatok sa pinto. Pumasok ang isang babaeng hindi pamilyar, may dala-dalang hawak na dokumento. Pasensya na sa abala, sabi niya, ngunit may kailangan kayong malaman. Nagulat kami sa kanyang biglaang pagpasok, lalo na nang marinig namin ang kanyang susunod na sinabi. May isa pang kumpanya na interesado rin sa inyong brand at mas mataas ang kanilang alok kumpara rito. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Naramdaman ko ang pag-asa at bagong pag-asa sa aming sitwasyon. Tumingin ako kay Lino at nakita ko ang pagliwanag ng kanyang mukha. Ngayon, hindi lamang isa, kundi dalawang oportunidad ang nasa aming harapan. Nakaramdam ako ng excitement at kaba sa parehong pagkakataon. Anong desisyon ang aming gagawin? At sino nga ba ang misteryosong babaeng ito na tila may dalang bagong pag-asa sa amin? Sa gitna ng aming pagkalito, alam ko na isa lamang ang tiyak, ang aming pagkakaibigan at determinasyon ang magiging susi sa pagresolba ng hamong ito. Ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong
ang bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang tunay na layunin ng babaeng ito sa aming negosyo? Sa wakas, dumating na ang araw na pinakahihintay namin ni Lucas. Ang araw na magbubukas kami ng unang tindahan para sa aming street food brand na tinawag naming Kabaliwan ng Kalye. Matagal na naming pinagplanuhan ito mula sa pagbuo ng konsepto hanggang sa paglikha ng mga natatanging putahe na hindi lamang kakainin kundi magiging karanasan para sa mga mamimili. Ngayon, makikita na namin ang bunga ng aming pagsisikap. Nang pumasok ako sa tindahan, nakaramdam ako ng halo-halong emosyon, kaba, saya at kaunting takot. Si Lucas sa kabilang banda ay tila kampante at puno ng enerhiya. Kaya natin to bro, sabi niya habang inaayos ang mga mesa sa loob. Ang pagiging positibo niya ang laging nagbibigay ng lakas sa akin. Sa totoo lang, kung wala si Lucas, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Habang nag-aayos kami, nagbalik tanaw ako sa aming mga pinagdaanan. Pareho kaming nagsimula bilang simpleng empleyado sa isang kumpanya na malapit na ring magsara. Sa hirap ng buhay, naisip namin ang pagnenegosyo. Sa una, wala kaming alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Pero sa tulong ng ilang workshop at konsultasyon, unti-unti naming natutunan ang mga pasikot-sikot ng industriya. Sa unang mga linggo, kami mismo ang nagluluto, namimili ng mga sangkap, at nagbebenta sa isang maliit na cart sa tabi ng kalsada. Hindi madali ang simula. May mga pagkakataong halos wala kaming kinikita, pero hindi kami nagpatinag. Sa halip, ginawa naming inspirasyon ang bawat pagkatalo para mas pagbutihin ang aming produkto at serbisyo. Naalala mo ba nung unang beses tayong nabagsak ng inspeksyon? Tanong ni Lucas habang nililinis ang counter. Tumawa ako sa alaala. Oo, akala ko noon. Tapos na ang lahat, pero buti na lang naayos natin. Isa iyon sa mga pagsubok na muntik nang magpatigil sa amin. Ngunit sa tulong ng aming determinasyon, nalampasan namin ito at naging mas matatag. Sa paglipas ng panahon, unti-unting dumami ang aming mga suki. Nagustuhan nila ang aming mga putahe na may kakaibang timpla ng tradisyonal at modernong panlasa. Nagkaroon din kami ng pagkakataon na makipag-collaborate sa mga kilalang chef na nagbigay sa amin ng mas malawak na exposure. Ang aming brand ay hindi na lamang isang simpleng street food stand. Ito ay naging simbolo ng pagsisikap at pag-asa. Ngayon, sa pagbubukas ng aming unang pisikal na tindahan, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Alam kong hindi ito magiging madali. Iba ang hamon ng pamamahala ng isang tindahan kumpara sa isang maliit na cart. Pero sa suporta ni Lucas, alam kong kaya namin ito. Habang papalapit ang oras ng pagbubukas, unti-unti nang dumadating ang aming mga imbitado. Naroon ang aming mga kaibigan, pamilya at maging ilang mga influencer na nagpakita ng interes sa aming brand. Lahat ng ito ay nagsimula sa simpleng pangarap, wika ni Lucas habang nagbigay siya ng maikling talumpati. Naway magsilbing inspirasyon ito sa lahat ng narito ngayon. Nagsimula na ang seremonya ng pagputol ng ribbon. Nakangiti akong tumabi kay Lucas habang sabay naming hinawakan ang gunting. Ngunit bago pa namin maputol ang ribbon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang tawag ang natanggap ni Lucas mula sa kanyang cellphone. Kitang-kita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa saya, nagiba ito sa pagkabahala. Ano? Seryoso ba to? Tanong niya sa kausap sa telepono. Nagkatinginan kami ni Lucas at sa kanyang mga mata, alam kong may malaking problema. Kailangan nating mag-usap, sabi niya sa akin pagkatapos niyang ibaba ang tawag. Agad kaming lumayo sa karamihan at pumasok sa opisina ng tindahan. May problema sa supplier natin. Pagsisimula ni Lucas halatang aligaga. Mukhang may issue sa mga permits nila at hindi tayo makapaglabas ng bagong stock hanggat hindi ito naaayos.
Parang biglang bumagsak ang mundo ko. Sa kabila ng lahat ng pinaghirapan namin, nandito kami ngayon, sa harap ng isang krisis na pwedeng makapagpabagsak sa aming negosyo. Pero habang tinitingnan ko si Lucas, naramdaman ko ang determinasyon na hindi basta-basta matitinag. Hindi tayo susuko, sabi niya, puno ng pag-asa. Sa kabila ng pagsubok na ito, alam kong gagawa kami ng paraan para malampasan ito. Sa paglabas namin ng opisina, nakita ko ang mga bisita na nag-aabang sa aming pagbabalik. Alam ko na kahit anong mangyari, hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Ang aming pangarap ay hindi lamang para sa aming sarili, kundi para na rin sa lahat ng sumusuporta sa amin. Habang nag-aayos kami para sa pagbubukas, isang bagay ang pumasok sa isip ko. Ito ang simula ng panibagong kabanata, isang hamon na magpapatibay sa aming samahan. At sa kabila ng lahat, may tiwala ako na sa huli, kami ay magtatagumpay. Ngunit paano nga ba namin malalagpasan ang krisis na ito? Yan ang tanong na bumabagabag sa akin habang naririnig ko ang papuri at palakpak ng mga tao sa labas. Simula nang simula namin ni Marco ang aming street food brand, hindi ko inakala na darating kami sa puntong ito. Ang bawat gabi ng pagod at bawat umagang puno ng pag-asa ay tila nagbunga na. Nakita namin ang aming maliit na kariton na ngayon ay isa ng kilalang pangalan sa mga lansangan ng lungsod. Pero sa kabila ng tagumpay, nararamdaman kong may bumabagabag sa aming pagkakaibigan. Ang dami na nating orders para sa susunod na linggo. Masayang sabi ni Marco habang hawak ang isang papel na puno ng listahan ng mga kliyenteng nais magpa-cater ng aming putahe. Nakangiti siya mula tenga hanggang tenga. Ngunit sa kabila nito, may nararamdaman akong tensyon sa pagitan naming dalawa na hindi ko maipaliwanag. Mukhang kailangan na nating mag-hire ng karagdagang tauhan, sabi ko habang iniinspeksyon ang mga sangkap na nakaimbak sa aming maliit na kitchen. Hindi na kaya ng ating kasalukuyang team ang dami ng orders. Oo nga, sagot ni Marco, ngunit parang wala sa kanyang sarili. May nais nga pala akong pag-usapan sa iyo tungkol dito. Nagpatuloy kami sa aming mga gawain, ngunit hindi ko maialis ang kaba sa aking dibdib. Ano kaya ang nais sabihin ni Marco? May problema ba sa negosyo? O baka naman may hindi siya sinasabi sa akin? Kinagabihan, matapos naming maisara ang tindahan, nagpasya si Marco na mag-usap kami sa aming paboritong coffee shop. Sa unang tingin, parang isang normal na gabi lamang ito ng aming brainstorming session, pero ramdam ko ang bigat ng hangin. Alam mo, kaibigan, panimula ni Marco habang iniikot ang tasa ng kape sa kanyang mga kamay, matagal ko nang iniisip ito. Alam kong napag-uusapan na natin ang pagpapalawak ng negosyo, pero gusto kong ipaalam sa iyo na may nag-alok sa akin ng partnership. Natigilan ako. Partnership? Sa ibang tao? Hindi ko alam kung paano ko iyon tatanggapin. Sino? Tanong ko, pilit na ikinukubli ang pagkabigla. Si Miguel, iyong kaklase natin noong high school. Lumapit siya sa akin nitong mga nakaraang linggo. May offer siyang investment para sa pagpapalawak ng ating brand sa ibang lungsod. Malaking tulong sana ito sa atin. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Si Miguel ay kilala sa aming barkadahan bilang ambisyoso, pero hindi ko siya gaanong pinagkakatiwalaan pagdating sa negosyo. At kailan mo pa ito nalaman? Mga 2 linggo na, sagot ni Marco na tila nag-aalangan. Hindi ko agad sinabi kasi gusto ko munang pag-isipan ng mabuti. 2 linggo? Ulit ko. Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ba tayo dapat ay nagtutulungan sa mga desisyon gaya nito? Napatigil si Marco. Alam kong mali, pero natakot ako sa magiging reaksyon mo. Alam kong naging maselan ka sa mga partners dati. Tumango ako, sinusubukang intindihin ang kanyang sitwasyon, ngunit nag-aalangan pa rin ako. At ano ang plano mo? Tinanggap mo ba ang alok niya? Hindi pa,
Sagot niya, gusto kong marinig ang opinyon mo. Gusto kong sabay nating pag-isipan ito. Nagpahinga ako sandali, iniisip kung ano ang tamang hakbang. Sa isang banda, may punto si Marco, isang malaking oportunidad ito para sa aming negosyo. Ngunit sa kabilang banda, hindi ko maiwasang mag-alala na baka masira ang balansing pinaghirapan namin dahil sa pagpasok ng ibang tao. Marco, kailangan nating maging maingat, sabi ko. Hindi ko sinasabing hindi natin dapat pag-isipan ang offer ni Miguel, pero kailangan nating tiyakin na pareho tayong komportable sa magiging pagbabago. Ayokong masira ang pinaghirapan natin. Tumango si Marco, bakas ang pag-intindi sa kanyang muka. Naiintindihan ko. Kaya ko nga sinabi sa'yo ito ngayon. Ayokong may itinatago sa'yo. Gusto ko sanang magtiwala ka sa akin. Napabuntong hininga ko, pakiramdam ko ay may malaking desisyon kaming kailangan pag-isipan. Sa pagkakataong iyon, naramdaman kong buo pa rin ang tiwala ko kay Marco. Ngunit alam kong kailangan naming pag-usapan ito ng masisinan. Ngunit bago pa man kami makapagpatuloy sa pag-uusap, nag-vibrate ang telepono ni Marco. Isang text mula kay Miguel. Nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon sa kanyang mukha. May problema ba? Tanong ko, napansin ang kanyang pag-aalala. Si Miguel, sabi ni Marco, tila nag-aalangan. May nangyari sa isa sa mga tindahan natin sa kabilang kanto. Kailangan nating puntahan. Agad kaming tumayo at nagmamadaling umalis ng coffee shop. Sa loob ng kotse, naramdaman ko ang kaba at tensyon. Ano kaya ang nangyari? At paano ito makakaapekto sa aming negosyo at pagkakaibigan? Walang katiyakan sa mga susunod na hakbang. Ngunit isa lang ang sigurado ko, kailangan naming harapin ito ng magkasama. Sa bawat hakbang na ginawa namin tungo sa tagumpay ng aming street food brand, naramdaman ko ang hindi matatawarang saya. Ang paglalakbay na ito, kasama si Marco, ang aking matalik na kaibigan, ay puno ng mga pagsubok. Ngunit sa bawat pagdaig namin ay mas lalong tumatatag ang aming samahan. Nagsimula kaming dalawa sa simpleng ideya. Isang ideyang lumago mula sa aming pagmamahal sa pagkain at sa pangarap na maibahagi ang kultura ng ating bayan sa mas maraming tao. Sa unang bahagi ng aming negosyo, hindi ko malilimutan kung paano kami nagbenta ng aming homemade street food sa maliit na kanto, sa tabi ng palengke. Ang aming mga produkto, mula sa simpleng kwek-kwek hanggang sa masarap na sisig, ay naging patok sa mga tao. Ang mga araw na yon ay puno ng pagod at pawis. Ngunit ang mga nangiti ng aming mga customers ay nagsilbing inspirasyon upang ipagpatuloy ang aming laban. Ngayon, narito kami sa isang punto na hindi ko inaasahan. Ang aming street food brand ay hindi na lamang basta kanto food stall. Kami ay may sarili ng food truck at naglalakbay sa iba't ibang lugar para maghatid ng aming mga putahe. Hindi ko maikakaila na ang suporta ni Marco ay naging malaking bahagi ng aming tagumpay. Ang kanyang kakayahan sa pagpaplano at pagbuo ng mga makabagong ideya ay hindi matatawaran. Sa tuwing may bagong trend sa pagkain, si Marco ang palaging nangunguna upang subukan ito at ilapat sa aming brand. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang tagumpay ay may kaakibat na responsibilidad. Habang lumalaki ang aming negosyo, lumaki rin ang pressure sa amin, lalo na sa akin. Ang pamamahala ng logistics, pag-aalaga sa aming mga empleyado, at ang siguraduhing palaging may sapat na supply ng mga sangkap ay hindi biro. May mga pagkakataon na gusto ko nang sumuko, ngunit palaging nandyan si Marco upang ipaalala sa akin ang aming layunin. Para sa mga pangarap natin, para sa mga taong naniniwala sa atin. Palagi niyang sinasabi sa akin, sa araw na ito, nagpasya kaming pumunta sa aming paboritong kapehan upang magdiwang. Dito kami madalas na pumupunta noong nagsisimula pa lamang kami. Nag-uusap tungkol sa mga plano at pangarap. Sa loob ng kapehan, habang umiinom ng mainit na kape, napansin kong hindi mapakali si Marco. May problema ba? Tanong ko sa kanya. Tumigil siya sa pag-inom at tumingin sa akin, tila may gustong sabihin. May isang bagay akong kailangan mong malaman, Miguel. Sabi niya,
Ang tono ng kanyang boses ay seryoso. May isang lihim akong matagal ko nang itinago. Isang bagay na maaaring makaapekto sa ating negosyo. Nagulat ako sa kanyang sinabing yon. Ano ito, Marco? Sabihin mo sa akin. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Alam mo ba kung bakit naging madali para sa atin ang makakuha ng mga permits at ang makahanap ng magandang supplier? Hindi ito dahil sa swerte lamang. May isang tao sa likod nito, isang tao na may malaking impluwensya. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Sino ang taong ito? At bakit siya nakialam sa aming negosyo? Siya ang taong nagbigay sa akin ng puhunan noong nagsisimula pa lamang tayo. Ang totoo, hindi ko siya kilala ng personal. Nagkaroon lamang kami ng kasunduan online at siya ang nagpuslit ng mga dokumento sa mga opisina ng gobyerno para sa atin. Ang kapalit ng kanyang tulong ay ang bahagi ng kita ng ating negosyo. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang tagumpay na pinaghirapan namin ay may bahid pala ng isang lihim na hindi ko alam. Marco, bakit mo ito ginawa? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag. Sagot niya, gusto kong makamit ang pangarap natin. Ngunit natakot akong hindi natin magagawa kung tayo lang. Habang nakaupo ako roon, bumalik sa akin ang lahat ng alaala. Ang hirap, ang saya, at ang tagumpay. Ngunit sa kabila nito, ang damdamin ko ay tila pinatid ng isang pangamba. Ang taong ito, ang taong may impluwensya, ay tila isang anino na nakabitin sa aming tagumpay. Sino siya? Ano ang kanyang intensyon? Sa kabila ng lahat, alam ko na kailangan kong harapin ang katotohanan. Ang negosyo namin ay hindi lamang basta-basta. Ang tagumpay ay may kapalit, at ang lihim na ito ay maaari pang magdala sa amin sa mas malalim na suliranin. Habang papalabas kami ng kapehan, isang mensahe ang dumating sa aking telepono. Isang email mula sa isang hindi pamilyar na email address nagsasabing, may oras ka na upang malaman ang tunay na dahilan kung bakit ka nagtagumpay. Mag-ingat sa iyong susunod na hakbang. Ang mga salita ay tila isang babala. Ang twist sa aming kwento ay nagsisimula pa lamang.